kakabit natin yung ano, makina ng 4M40 dito sa kanyang body. So ang history nito is in-overhaul nung dating may-ari sa mekaniko niya, tapos hindi na nila naipakabit, no. So ngayon nung nabili namin, yun na, kami na magkakabit. Ayun, ang ano natin is makina natin is 4M40. Ayan, kita nyo naman. So bagong overhaul na to, isasalpak na lang natin, then linisin lang natin tong ano, flywheel. Inangat na lang muna namin para ano, naka-ready na siya. So bukas yan siya may salpak talaga, kasi yung ating clutch lining or yung clutch disc, manipis, malapit na ano. Ayan, pantay na yung rivets, oh. So papalitan muna natin, tapos kulang tayo ng isang engine support. So ito gumagalaw na, malapit na rin yan. Ayan, oh. So malapit na rin to miwalay. Palitan na lang natin ng ano, 2 piraso engine support. Tapos siguro bukas maano natin to, ma-check natin yung iba pang kulang, no. So dahil meron pang mga kulang sa parts niya. So yan, meron naman siya injection pump, vacuum, meron ng ano sa vacuum ng preno. Check natin sa kabila. ELC nandito, yung ELC tsaka yung ano, water separator. Tingnan pa natin dito. Yan, so yan, walang alternator yan, walang nakakabit, no. Hanapin pa natin yung alternator niyan. Starter nandito, yung alternator na lang kung saan nakalagay. So yung kanyang pressure plate, yung release bearing naman sa pilot bearing nakakabit pa. Nandun na sa ano, yun, nakakabit. So bago din yun, tahimik na tahimik pa. So ang wala na lang natin is engine support sa kanan, tapos palitan na rin natin para dalawa na pareho. So dito yung kanyang timing naka-retard, no. Ayun, no, hindi ano, hindi nakatapat. So bakit kaya hindi nila itinapat yan? So itatapat din natin yan bago natin salpak bukas. Yan. So hindi natin na-check pa talaga yung mga kulang na ito, pero sa ngayon wala yung elbow ng tubig. So meron ako nakitang elbow dito. So yan, nakita natin yung ibang parts. Nandito lang pala. Ito hindi to kasama. Tali to eh. Hulog yan. Ito lang. So nandito yung isang support. Ito bago. Bago pa to. Yung pulley. Pulley. Ito sa support din niya. Pwede na yan. Talihan mo lang. Iangat mo lang ng todong ganyan. 2 support. Ito bracket ng alternator, tsaka yung mga tornilyo nya. Sa bypass papuntang kabila to, bypass nya. Ayun, oh, meron pang isang tubo, adapter nya. So maraming kulang. Yan na, at least kahit pa paano, kakaunti na lang yung hanapin nating parts na ito. Yan, halo-halo na yung tornilyo. Tingnan na lang natin kung ano yung may lagay natin dito, ito sa ilalim. So ito hindi na to kasali. Isin natin yan. Ito sa radiator. Wala na yung radiator, no?
radiator. Ha? So nakita natin yung kanyang ano, thermostat housing, no? Nandito yung kanyang thermostat housing. Tsaka yung tubo ng tubig, pati hose. Na wala nang lamang thermostat to. So may pahirapan na naman tayo nito. Yun na lang yung alternator. Medyo mahal yung alternator nito. So hanapin pa natin dito. Sana napunta. So starter, meron ng starter. Kunin muna natin. Ilagay muna natin dito. Kabila. Hindi. Starter yung nandito eh. Baka yan yun. Saan yan galing? Saan? Tama yan. Saan galing yan? Iupo mo dito kung ano. Sukat mo. Baka yan mas puro. Pag umupo yan dito sa mounting, yan na yun. Siya siguro yan. Yeah, shoot mo yan sa butas. Baka siya. Ito nakita mo. Hindi, kailangan mo ibaba siya. Tulak mo dito. I-side mo muna. I-side mo muna. Doon mo muna pag lusutin sa gitna. Yan. Ipasok sa loob. Siya. Tulak. Hindi, baka sumabit yung tornilyo mo. Sa lalim. Ayaw? Ay, sumabit. Ha? Sumabit yung tornilyo. Mabit? Ayan, masok. Kasot na yan sa'yo? Oo. Pasok na. Ayun, nakalabas na nga eh. Hindi naman siguro. Ha? Yan. Pasok na? Ayan. Okay na. Pasok yung ano? Radiator. Yung alternator na lang. Alternator. So wala, hindi talaga nakita yung ano, alternator. So dito muna tayo sa ano, sa isa para hindi sayang yung oras. So magbi-bleed muna kami dito ng ano, preno. Para may preno na to. So saan yun tumagas? Okay na. So dito pala. So yan, dito muna tayo. Kabit muna natin. Sige nga nyo kapak ha. Hop. Sige apak. Hop. Okay na, tao na, tika lang, kakabit ko lang. Meron na. So yan, nakabit na yung dalawa. Bleed natin para may preno na tayo. Ito yun, tsaka ito. Tapos bago na yung ating hose. Bago na. Alright, so magbe-bleed na tayo. So sa pag-bleed inon ako yung pinakamalayo na ano no, na bleeder para sa ganun didiretso yung ating brake fluid sa pinakadulo. Mabilis makabawas ng hangin. So simple lang naman ang pag-bleed. Merong isang mag-aapak sa taas at isa ang mag-re-release ng fluid sa baba, diba? Ayan, ganyan lang. Isa mag-aapak sa taas, isa mag-bukas sara ng fitting, para sa ganun mapuro yung ano, puro yung brake fluid sa linya, walang halong hangin ano. Kasi kapag ka merong hangin yan,
ang mangyayari dyan, lulubog-lubog yung preno mo. Kaya importante na walang hangin na maiwan sa brake system. Dyan sa tubo na daw, at solid na brake fluid yan. So, i-bleed mo ganun sa isang gulong. Sa mga elf sa harapan, 2 bleeder yan. Sa likuran naman, yung apat na gulong o 2 brake system niya is lang yan, isa lang ang bleeder. So, malayo-layo ang tatakbuhan ng brake fluid. So, ito okay na, malakas na yung nito, malakas na yung preno o yung pressure niya, malakas na tumulak. So, pagka ganito, preno natin ay okay na yan. Mataas yung Sige, pagka mahina yung pressure dyan, ibig sabihin mahina din yung preno. Okay? So, kapag ka ganon, is alam nyo na merong build up na pressure sa inyong brake system. So, pag inapakan nyo yan, konting apak lang, titigas na agad yan. O kaya ididikit talaga yung preno niya, hihinto ka talaga. So ayan, dahil nagpapakawala tayo ng brake fluid sa baba, so hindi na natin sinahod dun kasi marumi, mag-refill tayo ngayon ng dito, ng brake fluid para hindi maubusan. So ayan, habang tinatanggal yung isang hose na barado, dito naman tayo sa valve cover. Tatanggalin natin itong valve cover kasi yung makina na to, yung kanyang oil filler cap is improvised na. Ang nilagay is parang chinelas na lang yata yun, or guma, nalaglag sa loob. So tatanggalin natin para hindi kumalso yun sa mga rocker arm dyan, o hindi umipit, madurog, mapunta sa loob. So tatanggalin muna natin. 3 tornilyo lang naman yan, tapos angat lang. Lang to, tatanggalin lang yung nalaglag na takip. Sabi sa labasan, nagkakasiyahan sila, kakantahan na sila. Mapalo tayo nito, so voice over na lang tayo nito kaysa mapalo na naman tayo. So yan, tinatanggal ko lang to para malis natin yung yung kanyang improvised na oil filler cap. Habang tinatanggal ko, kasama ko yung isang hose na barado, umikom na sa tagal na siguro na kinabit nila yung brake hose, nakaikom na siya. So ayan, tatanggal na natin yan. So ito na yung ginawa nila, nalaglag sa loob. So improvise lang kasi, tapos nabasa pa ng oil, dumulas, so di nalaglag sa loob. So tatanggalin lang natin yun, tapos babalik natin yung takip. Ganun lang. Hanggang dito na lang muna yung video natin. So uwi na muna kami. Hindi rin natapos yung pag-bleed ng preno, kasi tawag nito, palitin yung isang hose. So uwi na kami muna, bukas na naman.